seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay, so December 24, napaka-busy po ng paligid natin. Halos lahat po'y abala. Hindi natin alam kung ano mga pinagagawa, pero sigurado po yan ay may konektado yan dun sa pinagdiriwang ng lahat, yung Kapaskuhan. And every time Christmas is celebrated, we commemorate and remember the nativity, the birth of our Lord Jesus Christ. Although biblically speaking, it was proven na hindi po eksaktong araw na ito o buwan na ito naganap ang kapanganakan ng Panginoon. No? Facts are leading us to a different angle concerning the truth. However, wala naman pong problema kung aalalahanin natin ang kapanganakan ng Panginoon. Tingnan po natin kung ano po yung nararapat. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 2, verses 1 to 12. At saka tingnan din po natin yung Luke chapter 2, verses 8 to 20. At makikita po natin what is the rightful response in remembering the birth of our Lord Jesus Christ. Tingnan po natin sa Word of God. Matthew chapter 2, simulan po natin ng verse 1 to 12. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Okay, doon pa lang po sa simula, yung una pong nakita natin dito, yung mga naghahanap sa ating Panginoon, may purpose sila. Okay? So, kapag araw ng season ng Kapaskuhan, ano ba ang hinahanap ng marami? Di ba? Pero ito, sinabi po rito, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Okay? Karamihan ng mga tao ngayon, hindi ko alam kung yan ang hinahanap, pero dama po natin na iba yung purpose nila sa tuwing sasapit ang season na ito. But the Word of God teaches us and tells us, directs us through the Word of God. Ang sabi po rito, they have come to worship Him. Amen? When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem, in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." In verse 7, "Then Herod called the Magi." Yung mga Magi na ito yung tinatawag na wise men. At hindi alam kung ilan sila. Marami sila. No? Tradition has taught us and made us believe na tatlong mago ito. No? Tatlo sila. Pero when you study the scriptures, it has never been, hindi po ini-specific na tatlo sila. No? Marami ito. At kung saan sila nagmula, it was never even written in the Bible. No, kung saan sila nagmula. Pero ito po yung mga kinausap ng Diyos. No? Tungkol sa purpose ng kapanganakan ng Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, kinausap ka na ba ni Lord tungkol sa Pasko? Yan. Itong mga wise men na ito, magi na ito, kaya nila, they were in their quest to find the newborn king because they have a purpose. May dala-dala silang layunin, may purpose sila sa paghahanap sa Panginoon. Okay? Unlike in our time today, pag Pasko, kung ano-ano yung hinahanap ng tao. No?
Hindi ko alam kung naghahanap pa si Pastora Betty ng ninong at ninang. Hindi na siguro, ano? Di ba? Pag, lalo na, bukas yan, sigurado, hahanapin kayo ng mga inaanak ninyo. Pero itong wise men na ito, itong magi na ito, yung purpose nila, when they heard from God, hinanap nila ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Pero ang kwento sa likod nito, na-discern. Sabihin nyo nga, discern. Na-discern na at kinausap na rin yung mga magi o yung mga wise men, kinausap na ni Lord na wag na kayong babalik kay Herod. Because Herod was already disturbed. Okay? Medyo nagugulimihanan na siya dahil natetreten na siya, nai-insecure na siya, na marinig na ipinanganak na ang hari ng Israel. No? Ayaw niyang mapalitan. Okay? And one more thing, yung mga tao sa paligid ni Herod ay hindi rin siya gusto, galit sa kanya, knowing him to be a usurper of authority, na hindi naman siya talaga ang tagapagmana ng kaharian, kaya natatakot siya upon hearing that the King of Israel was born in Bethlehem. No? Kaya sabi ng angel of the Lord sa mga wise men, wag na kayong dadaan. Kung pinababalik kayo ni Herod, masama ang balak niya dahil gusto niyang paslangin ang ipinanganak na hari ng Israel. Kaya after nun, nung malocate ng mga magi, nag-iba na sila ng daan, hindi na sila bumalik kay Herod. Di ba? Di ba? Okay yan, no? Strategy. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them. That's in verse 8, verse 9. After they heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Okay? Kita mo, no? Guiding star. Okay? At marami sa atin po ay kabisado natin ng kwentong ito. Pero ano kaya kung maging totoo ito sa atin? Have you ever experienced na ginaid ka ng isang bagay? But the Magi, these wise men, they knew very well that it was God guiding them. Amen. Sa pamamagitan ng star na yon from the east, ginabayan sila ng ating Panginoon upang ituro kung nasaan ang bagong silang na tagapagligtas ng bayan ng Israel at ng buong mundo. Amen? Tanong, dama po ba natin ang paggabay ng Diyos sa atin araw-araw? Kung ganon, palakpakan po natin ang Panginoon. You know, God can use many things. I say many things. God can use different things para i-direct ang ating mga path. Amen? Kaya niyang gumamit ng mga bagay na hindi mo matatagpuan sa loob ng simbahan para idirekta ka ng Panginoon. You know the key? What the key is? Ang sabi lamang po ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord. Sabi mo sa tabi mo, trust in the Lord. Trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Kabisado nyo ba yun? Dapat kabisado natin yun. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, basic na basic yun sa mga mananampalataya, sa mga born again. Sino dito yung mga born again? Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Sumigaw ng hallelujah! Okay, that guiding star from the east that guided the wise men. No? Ito po yung pagpapaalala sa atin na may gabay ang Panginoon. Hello? Gagabayan ka ng Diyos kung saan ka dapat pumunta. Gagabayan ka ng Diyos kung ano dapat mong gawin. Gagabayan ka ng Diyos kung saan ka dapat magtrabaho. Amen. Gagabayan ka ng Diyos kung kanino ka dapat makikisalamuha.
Andun yung paggabay ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Ang hirap minsan pag sobrang talino ng tao. Ang hirap pag sobrang aral ng isang individual. Pag maraming nalalaman, masyadong nagmamagaling. Pero yung mga mangmang na humaharap sa Panginoon, yun ang binibigyan ni Lord ng wisdom, knowledge, and understanding. Amen? Kapag humarap ka sa Diyos, nang ikaw ay masyadong maraming alam, ang sabi po ng Corinthians, basahan yan sa harap ng Panginoon. They're like filthy rags before God. But those who trust in God, no, sila yung binibiyaan ng Diyos ng wisdom, knowledge, and understanding. Amen? Again, sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, I said in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Pinagpala ka ng Diyos, acknowledge Him. Amen? Binigyan ka ng mga bagong dinidesire mo, acknowledge Him. Amen? Sinagot ni Lord yung prayer mo, acknowledge Him. You find joy in serving God, acknowledge Him. We feel we are anointed, acknowledge Him. And He will direct your path. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! In verse 10 of Matthew chapter 2, when they saw the star, they were overjoyed. Sabihin nyo nga, overjoyed. Paano ba yung overjoyed? Diba? Exaggerated yan, overjoyed. Nag-uumapaw na kagalakan. Hindi lang basta masaya. Nag-uumapaw na kagalakan. Hindi kayang ipaliwanag ito ng taong walang joy sa puso. Diba? Yung masaya, yung happy, mababaw lang yon, skin deep, panandalian lang yon, brought about by external influence, by things that you see outside. But the joy, it comes from within. Amen. Ito yung hindi kayang maubos, parang isang bukal na hindi mo kayang pigilin habang yan ay dumadaloy, umaapaw at nakakahawa ang joy na yan. Amen? Hallelujah. Gusto niyo bang mahawa ng joy ni Lord? Kailangan natin joy of the Lord. Sabi ng Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Amen. Kaya po ang tao humihina, kulang sa joy. Maliwanag po yan. So they were overjoyed, and on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped Him. Anong ginawa nila nung makita nila yung batang bagong silang with his mother Mary? They bowed down and worshiped Him. They opened their treasures and presented Him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Okay? This was the story of the wise man who sought after the Lord. At kung ito yung sinatawag nating Pasko, tingnan po natin how this wise man, everybody say wise man, responded at the birth of the newborn king. This wise man responded with joy. They responded with worship and with gifts. Sila yung nagbigay. Hello, may kausap ba? Sila yung nagbigay. Nung makilaman po nila na ipinanganak na yung tagapagligtas, hari ng Israel, ang ginawa nila, ipinakita nila na sila'y galak na galak, masayang masaya. Maraming tao ngayon malungkot, walang panghanda. Ang mahal ng mga bilihin. Buti na lang yung mga taga-JLC, laging may handa, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maghahanda ba kayo mamaya?
bukas, o pakain ha. Wala namang masama ron. Pero pag nami-miss out natin yung talagang purpose ng pag-alala ng kapakanakan ng Panginoon, malaking nawawala sa atin. Amen? So walang problema yan na sumabay tayo dun sa season of Christmas, mag-enjoy kayo with the family. But when we miss out on the meaningful significance of the season, we will be left out. Okay? Tingnan niyo po dito, nung makita nila at malaman, dapat pag ganitong season, lahat ng tao masaya. Amen. May bago ka o wala, masaya. Lahat ng masaya, pumalakpak, sumigaw ng maingay, malakas. Hallelujah! Ayun ang tunay na diwa ng kapanganakan ng ating Panginoon. Nung makita nila yung bagong silang, ang pangalan si Jesus kasama ng kanyang ina na si Maria, ang una nilang ginawa, sila'y nagpatira pa at sumamba sa ating Panginoon. They bow down and worship Him. Kita nyo, they bow down, di ba? They bow down. Tignan yung mga wise men ito, baka mayayaman ito, mga kilala, mga aral. Nung nangusap ang Panginoon sa kanila, hanapin ang tagapagligtas. Nung makita nila, sanggol pa lang ang hari ng Israel, sila'y nagpatira pa na. A symbol of worship. Sino po sa atin ang ganun-ganun na lang sumamba sa Panginoon? Amen? They bow down and worship the King of Kings, the Messiah, the King of the Jews. Amen? At pagkatapos nun, ito na, pagkatapos nila sumamba, they opened their treasures. Ulitin ko, they opened their treasures and presented Him with gifts. Parang baliktad ngayon. Pag Pasko, tayong naghahanap ng regalo. Torbete, regaluan mo naman ako. Pag hindi mo ako niregaluan, hindi na kita bati. Hello? Diba, hinahanap yung mga magre-regalo sa atin, pero dapat tayong nagre-regalo sa Panginoon. Tama ba yung sinabi ko? Tayo dapat ang nagre-regalo sa Panginoon. Mamaya, magtatapos po ako, sandali lang ito. I will end with the proposition kung ano yung dapat nating iregalo sa Panginoon. Pwede ba yon? Kung pwede, pumalakpak nga sa Panginoon. Hallelujah! They opened their treasures and presented Him with gifts of gold and incense and myrrh. I see this to be a symbol of service unto God. A symbol of worship unto the Lord. Meron ba tayong dala-dala na maaari nating ihandog sa Panginoon? Tanda ng ating pagsamba sa Diyos. Tanda ng ating pagmamahal sa Diyos. Ano ba yung pwede mong ialay sa Kanya to convince people around you that you love God? What can you offer the Lord to convince the people around you na ikaw talaga'y born again, ikaw ay Kristiyano, nagmamahal sa Diyos? Ano yung bagay na may hahandog mo katulad ng wise men na ito? Ano yung bagay na may hahandog mo to convince yourself that you fully worship God with all your heart, with all your soul, and with all your strength? To convince yourself na ikaw ay mananamba ng Panginoon. Hindi ko kailangan kumbinsihin na ikaw na mananamba ako. I have to convince myself and only God. Amen? I'm not worshiping para makita niyong mananamba ako. Hello? Hindi ako sumasamba at nagpupuri para malaman ng tao na ako'y mananamba at nagpupuri sa Diyos. I praise and worship God to convince God that I worship Him with all my heart, with all my soul, and with all my strength. And to convince myself that, God, what is my life without me worshiping You? Ano na ang buhay ko kung hindi ako sasamba sa Iyo? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, as we read Matthew chapter 2, nakita po natin plain and simple the response in remembrance to the birth of our Savior, of our Messiah, of the King of Kings and the Lord of Lords. His name is, sigaw po natin, His name is Jesus. Yun ba yung sigaw ninyo?
His name is Amen. Hallelujah. Ang response is joy, worship, and gifts. Amen. Joy, worship, and gifts. Ano nangyayari pag Pasko? Pag Pasko, abalang mga tao no? Pagbibigay ng regalo sa sarili. Pwede ko bang sabihin, marami nakakalimot sa Panginoon? Hello? May mga ilan siguro, nakakaalala, katulad natin, hindi tayo karamihan, naalala natin ang Panginoon. May blessing kayo dahil naalala niyo ang Panginoon. Palakpakan niyo ang Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah. Sabi ko may blessing kayo dahil naalala niyo ang Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, tingnan naman natin yung Luke chapter 2, verse 8 to 20. Luke chapter 8, Luke chapter 2, verse 8 to 20. Okay. Okay, here it is. May mga shepherds, mga pastol, na dumalaw sa ating Panginoon. Hindi lang yung mga mago o magi or wise men. In verse 8 of Luke chapter 2, there were shepherds living out in the fields thereby. Ito po yung basis dun po sa pag-aaral na it is possible hindi ngayong buwan na ito yung Pasko. Alam ba natin yon? Dahil the shepherds who were living nearby were out in the fields that night. So kung Disyembre ay malamig ba't ngayon? Malamig. Malamig ngayon eh. So ibinabase rito na maaring hindi yung buwan ng Disyembre. However, it doesn't matter kung anong buwan. Pero ang mahalaga, naalala po natin ng tama. Naaalala natin ng tama. Narinig niyo ba yon? Naaalala natin at pinagdiriwang natin ng tama ang kapanganakan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Paano ba ipagdiwang ng tama? Pastor, dapat merong handa. Amen. Praise the Lord. Di ba? Ihanda natin para sa Panginoon yan. Kung ano yung mga ihanda ninyo. Ibigay natin sa Panginoon bilang tanda ng ating malalim na pagsamba sa Kanya. Pasasalamat. No? Tama, I would say tama yung sa pagtatapos ng taon ay inaalala natin yung isang taong kabutihan ng Diyos. Magbalik tanaw tayo sa mga araw na nagdaan kung saan naranasan natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang katapatan, ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang pagliligtas at pag-iingat sa atin. At the end of the year, nandiyan ka pa, pinagpala at niligtas ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Bilangin mo kung ilan na yung mga naganap na hindi mo ikatutuwa, hindi kasisiyan ng marami, but you're still there, standing and worshiping before God. Amen? May purpose si Lord sa buhay natin. Amen? Hallelujah. There were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified. Nung nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon, they were terrified. Hindi sila sanay. That's what happens when a person is not used to the glory of God. Kapag hindi ka sanay sa presence ni Lord, matatakot ka. Hello? Sino dito sanay sa presence ni Lord? Pumalakpak. Pag ang tao hindi sanay sa presence ni Lord, akala niya kung anong nangyayari. No, maguguluhan siya. Instead of making them, it can destroy them. When a person is not used to the presence of God, to the anointing of God, to the glory of God. Kaya dapat sanay tayo sa presence ni Lord. Amen? Alam natin kung nariyan ang presence ni Lord, dyan ako magtatanim. Andyan yung presence ni Lord, alam ko may ani ka agad dyan. Amen? Hindi na maghihintay pa ng mahabang season yan. Pag andyan ang presence ni Lord, tanim ka agad ako. Pag-uwi ko, may bunga na kaagad yan. Hallelujah! Amen? Kailangan sensitive tayo. Sanay tayo sa glory, sa presence, sa manifestation ng Holy Spirit.
Pag andyan ang Diyos, siguraduhin mong yung susunod mong hakbang ay tungo sa ipagpapala mo sa buhay. Amen? These shepherds were quite, terrified when the glory of the Lord and the angel of the Lord appeared to them. The glory of the Lord appeared to them. They were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news, good tidings of great joy that will be for all the people." This time, napag-isip-isip na po nila na hindi ito para sa Jerusalem lang. Hindi para sa Bethlehem lang. Hindi para sa Israel lang. Yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, the Messiah, the King of Kings and the Lord of Lords, yung kanyang kapanganakan ay for all the people. Kasama na tayo doon. Amen. Para sa mga marurunong, para sa mga mangmang, para sa may pinag-aralan, para sa hindi nakatapos, para sa mayaman, para sa naghihirap, para sa lahat. Para sa mabuti, matuwid at makasalanan ang kapanganakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Today, in the town of David, in verse 11, a Savior has been born to you. He is the Christ, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests." Ito na yung version ng "Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King." Yun na yun, yung version na yun. No? Ito na yun. Umawit yung mga anghel. A heavenly host. Pag sinabing heavenly host, ilan yun, pastora? Hindi ko alam ang bilang nun. When the angel appeared, suddenly, everybody say, suddenly, naglibasan kagad yung labasan yung heavenly host. Ang dami nun. I heard millions yun. At umawit ng glory to God in the highest, and on earth, peace to man on whom His favor rests. Peace to man. Look at these words carefully. Okay? Glory to God in the highest. Worship. Everybody say worship. Yun ang essence ng Kapaskuhan. Yung maalala po natin na kailangan nating sumamba sa Diyos ng totoo. Buong puso, isip at kaluluwa. Na hindi ito basta-basta laro lamang. Na we go to church because we just feel like going to church. We are here we seek the Lord. We are in desperate need of His presence and glory in our life. Amen? Na kailangan natin ang Panginoon kahit na maganda na yung lagay ng buhay natin. Hello? Kahit na maganda na yung lagay ng buhay natin, kahit may bagong bahay ka na, kahit may bago kang kotse, kailangan natin sumamba sa Panginoon. Amen? Kahit pinagpapala ka ngayon, hindi maubos yung mga binibilang mo sa iyong kamay, kailangan mong sumamba sa Panginoon. Glory to God in the highest. We cannot afford to be complacent. Hello, church? I said we cannot afford to be complacent. There are people in our time, they are complacent. Lalo na pag pinagpapala. Pag pinagpapala, nagre-relax na. Hindi mo na makita sa loob ng church. Sorry, that's for you. Amen? Pero yung tao na iintindihan niya, the right response in remembrance of the nativity or birth of our Lord is joy, worship, and giving gifts unto God. Honoring. Sabihin nyo nga, honoring. Honoring God. Hanggang ngayon ba, ino-honor natin si Lord sa buhay natin? Every day, in everything that we do we honor God with the fruit of our increase? Ini-increase tayo ni Lord. Hindi lang pera ang usapan dito. Pinopromote niya tayo. Di ba? Look at you now. Everybody has been promoted over the years. Inangat na tayo ng Panginoon. Nagbabalik ba tayo ng papuri sa Diyos? Lalo ba tayong nagmamahal sa Diyos? Palagay ko ito ang diwa,
tamang diwa at pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ang pasalamatan siya sa kanyang kabutihan sa atin. Glory to God in the highest, and on earth, peace to man on whom His favor rests. Na kanino yung pabor ng Diyos? May tanong ako, na kanino yung pabor ng Diyos? Yung pabor ng Diyos ay nasa inyo. Amen? Yung pabor ng Diyos ay nasa inyo, on whom His favor rests. Kaya yung may nakakaalam nito, nagbabalik siya ng papuri at kalwalhatian sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sumigaw tayo ng hallelujah. Praise God. No? Worship is the essence of remembering the nativity of our Lord Jesus Christ. Palagay ko, okay yan, mamasyal. Okay yan, mag-family day. Walang problema, mag-reunion, maghanda. Wag lang natin ihuli yung pagsamba sa Panginoon. Sabi ng verse 15, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let us go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Verse 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Amen? Naunawaan niyo po yung ibig sabihin nito? Nung ang mga shepherds po ay dumating doon sa kinalalagyan ng ating Panginoong Hesus, baby pa, nakabalot sa lampin, wrapped in clothes, together with his mother Mary and his father Joseph. Nasaan sila? Nasa St. Luke's. Nasaan sila? Nasa Makati Medical City? Nasaan sila? Nasa Cardinal? Ipinanganak ang Panginoon sa isang sabsaban. Hindi katulad natin. Bago tayo ipinanganak, bago pa man isilang, lalo na yung mga baby ngayon, talaga naman VIP treatment. Pero ang Panginoon, nakita niyo how humble the Lord is? How humble His birth was. No? Walang fanfare, walang announcement. No, walang naghanda, hindi ginastusan. As a matter of fact, tinanggihan pa ang Panginoon. Nung ipapanganak at sisilang na siya, there was no in for Him. Walang mapaglagyan ang kapanganakan ng ating Panginoon. Rejected. Pero ngayon, lahat ng tao ang hinahanap nila acceptance. Nakalimutan natin na ang ating Panginoon, nung siya'y pinapanganak, rejected siya. Ayaw siya tanggapin. No? At nang dinaanan ng Panginoon yan, para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat. Amen? Amen? No? Huwag tayo malulungkot kung ganito lang, di ba? Okay lang nga, ang mahalaga, alam natin yung ibig sabihin, tunay na diwa ng kapanganakan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So, ang challenge, as I end this message, my challenge to you is to push ourselves and our family. No, this coming year, ihanda po natin ang ating sarili. Everybody say push. Do you understand push? How do you push? May lakas yan, may energy, di ba? May effort. Okay? Dagdag tayo ng effort to push ourselves. Alright? I said, to push ourselves. Kung tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, sa serve kay Lord, minamahal natin ang Diyos, push ourselves further into loving and serving God. In this coming year. Amen. No? Huwag po nating abangan yung mga message na this year is a year of ganito, this year is a year of God. Hanapin natin yung responsibility.
Amen? Katulad ng mga wise men, nung makita nila ang Panginoon, naisip kagad nila, anong meron kami na pwede naming ihandog sa Diyos? Anong meron kayo ngayon, paparating na taon, pwede niyong ihandog, ipagkaloob ng buong puso sa Diyos? Hello? Anong meron tayo? Time? Yes, meron tayo niyan. Anong meron tayo? Gifts? Meron tayo niyan. Talents? Meron tayong mga anak. Meron tayong future generation. Diba? Meron tayong skills. Meron tayong ability. Meron tayong resources. May finances tayo. Pick your choice kung ano yung maihahandog natin at magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. This would make sense and be meaningful in remembrance of the Lord's birth. Hallelujah. I challenge you to, this is a call to serve the Lord. Push ourselves. Amen? Push. Everybody say, push. Diba? Hindi yung hinihila tayo. Hello? No, meron ba alam niyo yung hinihila? Hinihila? No, yung pag hinihila mo. Mentras, bakit ba pag hinihila mo, lalo yung mga alaga nating pets, pag hinihila mo, the more na hinihila mo sila, lalong lumalayo. Diba? Kaya ang kailangan natin na force yung push. Okay, let us push ourselves, push our family, push our children into loving and serving and worshiping the Lord in 2024. Okay? As I close, ito po ang tatandaan po natin, ABC lang. Sabihin nyo nga, ABC. Yan, madaling tandaan yan. When you serve God, you are serving because of an appointment. Okay? Letter A, appointment. Tandaan niyo po yung word na appointment. Okay? Gustong sabihin sa inyo, Lord, ngayon, ang bawat isa sa inyo ay may appointment kay Lord. Amen? Lahat ng may appointment kay Lord dito, pumalakpak. This is an appointment that we cannot afford to lose, but to keep. No? Yung mga appointment na hindi sinisipot, pang mundo yun. Ito yung appointment that we have no choice or other options but to keep. No? Tuparin natin yung appointment na ito. Dahil yung appointment ni Lord sa atin, sigurado, tutuparin niya. Amen! Hallelujah! Hindi po ako galit, excited lang. Hallelujah! Appointment. When you say appointment or appointed, no? Tandaan po natin na ang bawat isa sa atin, appointed tayo ni Lord. Amen? Lahat ng naiintindihan yung sinasabi ko, sumigaw ng hallelujah. Yan, praise the Lord. Naniniwala na ako sa sinasabi ko dahil nagre-respond na kayo. Okay? So, appointed. Okay? Tandaan niyo po, when we hear the word appointment, it only goes to remind you that you are appointed by God. Unang-una, in-appoint ka ni Lord dito sa Jesus Abundant Life Giver Church. Okay? Salamat sa Diyos dahil hindi kayo in-appoint sa ibang simbahan. No? Kung doon kayo dinala ni Lord, okay lang yan. Basta si Lord nagli-lead sa inyo. Pero kaya kong sabihin sa inyo ngayon, dito kayo in-appoint ni Lord sa Jesus Abundant Life Giver. Dito nyo i-glorify si Lord, dito nyo pupurihin si Lord, dito nyo luwalwalatin sa Panginoon, dito nyo sasambahin ang Panginoon. May mga appointed place para sa atin. And there, God will meet you in that place. Pag doon ka pinapunta ng Diyos, doon ka niya pagpapalain. Hello? Ba't kaya hindi ako pinagpapala? You might be in the wrong place. You might be in the wrong position. But when you are here at Jesus Abundant Life Giver Church, I tell you, church, God will bless you here. Amen. At marami po akong nakita, yung iba silent type lang, dito kayo talaga pinagpala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Wala namang nakatago ang buhay sa atin dito. Lahat hayag ang buhay natin. At hindi natin pwedeng ipagkaila na tayo'y pinagpala ng Diyos dito. Amen? Di ba? Dati kayo namamasahe lang, nagta-tricycle. Ngayon, hindi natin alam kung saan tayo magpa-park. Ang nakakalungkot, dahil walang maparkingan, hindi nga lang mag-church, walang maparkingan. Di ba? Oh. To rebuke is better than
Oh, open rebuke is better than. Minsan, hadlang pa pag ano, no? Pag pinagpala, huwag nating pahintulutan yon sa ating mga sarili. Amen? Pag tayo pinagpala, lalo tayong maglilingkod sa Diyos. Pag tayo pinagpala, lalo tayong sasamba sa Diyos. Pag tayo pinagpala, lalo tayong magmamahal sa Diyos. Amen? Pag tayo pinagpala, lalo tayong tutulong sa kapwa natin. Pag tayo pinagpala, lalo tayong maghahandog sa Diyos. Amen? Para lalo po tayong pagpalain ng Panginoon. Lagi kong sinasabi, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. When you glorify God, you will enjoy your life in the Lord. Amen. May enjoy nyo yung rich and meaningful life. There are benefits in serving the Lord. Mamaya, doon po tayo magtatapos. Hallelujah! Everybody say, Hallelujah! Pag yung sinabing appointed, iba yon sa anointed, ha? Okay? To be anointed is to be gifted by God by which the Holy Spirit gives a sense of desire, passion, purpose for kingdom work. Kapag kayo'y inanoint ng Panginoon, yung anointed, okay, everybody say anointed. Are you anointed? Answer. Hallelujah. Lahat po kayo inanoint ni Lord. Ibig sabihin, gifted kayo ni Lord. Sabihin mo nga, isigaw mo, gifted ako! Amen. Ang anointed, you are gifted by God, then yung Holy Spirit ay binibigyan kayo ng sense of desire, sense of passion, sense of purpose for kingdom work. Diba? Hindi ka pipilitin, ikaw mismo magdi-desire ka sa puso mo. Gustong-gusto mo, hindi pa dumarating ang linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes pa lang, gusto mo nang maglingkod sa Diyos. Binibigyan ka ng Holy Spirit ng sense of desire. Your desire will be for your Maker, for your God. Hindi ka magdi-desire ng mga bagay taliwas sa knowledge of Christ. But your desire will be for your Master and for your Maker. Yun yung anointing. Daman niyo ba yung anointing ni Lord sa buhay ninyo? Ha? For kingdom work. No, para maging kasangkapang kanyang Diyos sa kanyang kaharian dito sa lupa. Whereas appointed, no, yung difference ng anointed at appointed, kapag ikaw ay anointed, ito na, when God ordains, everybody say ordain. When God ordains and releases you, no? Pinapakawalan ka na ng Diyos. Sabi ng Panginoon, o pwede ka na, o gawin mo na yung assignment mo, gawin mo na yung purpose mo, inanoint na kina, ngayon, ina-appoint kita, ibig sabihin, i-ordain ka ni Lord, dinirelease ka, to glorify His name. Andiyan ba kayo? You are being released by God to glorify His name. How many of you here are being released by God to glorify His name? Palakpakan ng Panginoon. Yung alam mo na ang purpose mo sa buhay mo is to glorify the name of God in your life. Amen? Bakit ka ba nabubuhay? Para makita ang Diyos sa akin. No? Para makita ang Diyos ay kumikilos sa buhay ko to glorify His name in your life. To be appointed is when God ordains and releases you to glorify His name with the anointed is already placed in your life. Okay? Kaya yung appointment at saka yung anointing, it goes hand in hand. Amen? Katulad ni David. Si David po, sa 1 Samuel chapter 16, there we will read the story when the prophet Samuel anointed David at the instruction of the Lord. Okay? Nung inanoint siya ni Propeta Samuel, wala lang, ganun lang. Hello? Wala pa pong nangyari, pero anointed na siya. Kaya marami po ang nagdududa sa kanilang anointing. Dahil parang si David, by the time that Prophet Samuel went into the house of Jesse and anointed David, no, after looking at his 7 brothers who were bigger, taller, smarter, and more handsome than he is. No? Pagkatapos nun, walang napili.
No? Walang napili si Propeta Samuel dahil ang Diyos iba yung basihan niya. Sabi po ng 1 Samuel, the Lord does not look at the outward appearance, the Lord looks at the heart. Kapain mo nga ang puso mo ngayon. Kung yan yung pusong hinahanap ng Diyos. No? The Lord does not look at the outward appearance, the Lord looks at the heart. Mahalaga po na yung puso po natin ay inaalay natin sa Diyos at sa pagtayo natin at harap sa Kanya, makita po ng Diyos na ang puso natin ay ayos sa Kanyang harapan. Maayos ba yung puso natin sa Diyos? Amen. So, yung maayos na puso, magaan yan. Walang daladala. Amen? Walang daladalang puot, walang daladalang tampo, walang daladalang sama ng loob, walang daladalang mga listahan ng maraming pagkakamali. Hello? Di ba? Hindi heavy, kaya nga may word na heavy-hearted eh. Pag ang tao ay heavy-hearted, naku, hindi makakausad yan, hindi makaka-move on. Sabi mo nga sa tabi mo, salamat, naka-move on na tayo noon pa. Lahat ng naka-move on na noon pa, pumalakpak sa Panginoon. Yung palakpak na yan, palakpak ng hindi naka-move on. Sabi ko, yung mga naka-move on, pumalakpak. Hallelujah. Praise the Lord, no? God looks at the heart. Wala pa pong nangyari. Pero pagdating ng chapter 17, yung anointing na yun ay gumana na kay David. Because by that time, he's been receiving God's appointment already. Ito yung tagpo, hindi ko nababasahin, sa 1 Samuel chapter 17, ito yung encounter ng Philistine army at ng Israelite army doon sa isang valley na kung saan inutusan si David ng kanyang ama na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nung kasalukuyan ay humaharap sa labanan. At nung sumunod si David, sabihin nyo nga, sumunod. Minsan pag inuutosan ka, kahit hindi pastor nag-uutos sa'yo, magulang mo lang, ibig sabihin, may pinagagawa ang Diyos sa'yo. Kung hindi sumunod si David sa kanyang tatay, ano kaya nangyari? Namatay kaya si Goliath? Hello? Pero sumunod si David, inutusan lang siya nung tatay, Oy, David, magdala ka ng pagkain sa mga kuya mo, nandun sa labanan, dala mo ng pagkain. No? Walang nakakaalam, that is God's appointed time for David. Because he was already anointed. Hello? Anointed na siya, equipped na siya. Dala-dala na niya yung kapangyarihan ng banal na spirito, kapangyarihan ng Diyos. Pagharap niya dun sa mga kalaban ng Israel, yung Philistine army, nakita niya si Goliath. Pagkalaki-laki, over 9 feet tall. Ang laki ni Goliath. Nung isang gabi, pinapanood ko sa YouTube yung istorya ng mga kapatid niya. No? Alam niyo ba, may 5 pang kapatid si Goliath? Di ba? Alam niyo yon? May mga kapatid pa. Alam niyo kung bakit? Ang pagpapatunay niyan, nung dumampot si David ng mga bato upang gamitin laban kay Goliath, hindi lang isa dinampot niya. Ilan dinampot niyang bato? 5. Reserve yun para dun sa mga kapatid niya. Di ba? Kung sakaling papalag pa. Pero hindi, yung challenge si Goliath, ako lang ang harapin ninyo. Kapag ako nadaig ninyo, daig na ang buong Philistine army. Okay? So, ayun, nung makita ni David, si Goliath, talagang nag-arise yung anointing sa kanya. Everybody say, anointing! Oh, ito na yung appointed day niya, appointed time niya para magamit niya, mag-glorify niya si Lord through the anointing that God has already placed in his life. Nung makita, para siyang nag-init. Hindi nag-init ng ulo, Parang nag-init yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buong pagkatao. At ang sabi niya, ini-imagine ko lang, dinuro niya si Goliath, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Yun ang sabi niya. Tapos tingnan mo nga, ilagay mo yung 1 Samuel chapter 17 verse 45. Anong nakalagay doon? Hallelujah. 1 Samuel verse 17,
chapter 17, verse 45. Yan. David said to the Philistine, ito na, kausap niya, si Goliath. Imagine ninyo, ang sabi ni David, you come against me with sword and with spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you defied. Verse 46, this day the Lord will hand you over to me. I'll strike you down and cut your head off. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. Amen? Ang purpose ng appointment is nire-release ka ni Lord to glorify His name. Amen? Tanong, appointed ka ba? Tanong ko ulit, appointed ka ba? Ang purpose ng appointment is you are being ordained and released by God for a specific purpose, for a particular purpose, assignment, responsibility, and work, so that God will be glorified in your life. Amen? Kaya sabi niya po, so that the whole world will know that there is a God in Israel. How I wish tayo pong sinasabi natin at ang purpose namin, so that the world will know that God is my God. Amen? Pag tayo pinayaman ng Diyos, ang purpose natin para mag-glorify si Lord sa buhay natin. Amen? Hindi lang para mag-enjoy tayo. Amen? Hindi lang para meron tayong pakiramdam natin, big time tayo. No! I want to be blessed because I want to glorify God in my life. Iba kaya yung pakiramdam, di ba? Pag alam mong gino-glorify mo si Lord, sino nakakaramdam ng ganon na gino-glorify mo si Lord? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay. Tingnan natin yung Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang ganda po ng sinabi ron. Dito may mapupulot po tayo. Madali na tayong matapos because I also need to leave early. Yan. Alam niyo ba na bago kayo ipinanganak, meron na kayong appointment kay Lord? I'm speaking to everybody. Okay? Kaya kayo andito ngayon sa church na ito. I'm also speaking to our brethren who are far away from us, yung mga nasa ibang bansa. Kaya kayo connected sa Jesus Abundant Life Giver Church is even before you were born. God already established this appointment for you. Dito sa Jesus Abundant Life Giver Church. Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi ron, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Although this appointment has to do with Jeremiah's appointment as a prophet to the nation, it could also apply to our appointment. Amen? Everybody say principle. Yung principle of appointment ni Lord ganyan. Before I formed you, bago ka ipagbuntis ng iyong mga magulang, no, may appointment na kayo sa Diyos. Parang mag-isa lang ako. Hindi ko in-imagine, minsan sa buhay ko na ako'y magpipreach ng Word of God. Pero wala akong magawa. Appointment ni Lord to sa buhay ko. Amen. Pakisabi mo nga sa katabi mo, may appointment si Lord sa buhay mo. Amen. Appointment ni Lord sa buhay natin ito. Kaya lalo nating pagdiinan ito sa parating na taon, 2024. Yung appointment ni Lord sa atin. Lalo tayong mag-alab. Lalo tayong maging on fire. Everybody say on fire. Lalo tayong magdingas, mag-apoy, maglagablab sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Agree ba kayo ron? Oh, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala na tayo ng Diyos. Hindi pa kayo kilala ng mga asa-asawa ninyo. Kilala na kayo ng Diyos. Amen. Before you were born, I set you apart. Naka-reserve na kayo para kay Lord. Hallelujah. Amen.
Sabi ni Lord, akin yan. Ayun, akin din yun. Oh. Yung nakaitim na t-shirt, nakaputing rubber, parang ikaw yan, McDo, o kay Lord ka. Diba? Wala kang magagawa. Pag sinet apart ka ni Lord, sa Diyos ka talaga. Amen? And praise the Lord, sa Diyos po tayo. Palakpakan ulit natin ng Panginoon. Yung mga anak nyo, sa Diyos yan. Walang nagmamayari niyan, kundi ang Diyos. At gagamitin ng Panginoon yan. Kaya sa darating na mga taon, lalo natin silang itulak. Hindi lang sa pag-aaral. Hindi lang sa eskwelahan. Anak, mag-absent ka muna, mag-review ka muna. Huwag ka muna mag-church. Tama kaya yung ganun? Ano, pastora, sa tingin mo? Ha? O ano kayo mas tama? Mag-church ka muna, mamaya mag-review ka. Sigurado, top-notcher ka. Amen? Oo, mas magandang pakinggan yung ano. Hindi, huwag ka na muna mag-attend ng prayer meeting, huwag ka na mag-review ka muna para pumasa ka. O next week ka na mag-church. Ano mas magandang pakinggan? Kayo po magsabi sa akin. Ha? Yung una, yung pangalawa. Yun. Tama yun. Tama ka, Sister Belen. May tama ka. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you as well. Si Jeremiah po, may na-download ako dito. Ang ganda nung sinasabi. I hope I can read this to you. Okay. The Hebrew word for form, no? Yung ginamit po rito sa Jeremiah chapter 1 verse 5 is the same verb, the same word na ginamit po sa Genesis chapter 2 verse 7. Na kung saan, as part of God's creative act in forming Adam, no? Tayo po, specific, sabi niyo nga, specific. You were formed for a specific and particular purpose. Amen? Kaya wag nating basta-bastahin yung tayo inilagay ng Diyos dito eh. May purpose eh. Hindi ka na riyan para, wala lang. May purpose talaga si Lord sa atin. At ikaw lang ang makakagawa nun. Amen? Hallelujah. Specific purpose. Tandaan po natin yan. Parang yung potter na humuhulma siya ng clay, ginagawa niya na ito lalagyan ng tubig, ito lalagyan ng kung ano-ano, specific purpose. Yun ang tandaan po ninyo. Okay? Pag sinabi naman pong yung before I formed you in the womb, I knew you. Yung word na new in Hebrew translated, it means more than just mere intellectual knowledge. It has something to do with a deep kind of relationship. Okay? Na wala ka pang kaalam-alam, hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ng Diyos. Paano magagawa ng tao yun? Diyos lang ang makagagawa nun. Hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ng Diyos. Kaya nga si David sabi niya, I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ramdam ni David yun kung paano siya nilikha ng Panginoon. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. Meron bang nilikha dito ang Diyos na nung nilikha niya ay may sakit na o sakitin na? Meron ba? Pakisagot nga ninyo. Tatanungin ko kayo uli, na lumikha ba ang Diyos ng sino man dito na nung nilikha niya kayo ay sakitin na kayo? Nilikha tayo ni Lord perfect. Sabihin niyo nga, perfect. Everybody say it with a smile on your face. I am perfect. Hallelujah. Ganun tayo nilikha ng Panginoon. Walang damage, walang defect. Hello? Lahat ng may damage, sumigaw ng hallelujah. Wala. Lahat ng walang damage at perfect, sumigaw ng hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun po ang lalagay natin sa isip natin. Yun ang mangyayari sa atin. Yun ang totoo. Na wala tayong damage, wala tayong defect. Perfect. We were fearfully and wonderfully made by God for a specific
purpose. Sino magkakaalam ron, balang araw, baka yung 4 na anak mo, merong magpapastor dyan. Di ba? Di ba? Okay ba sa iyo yun, ni Dayan? As isa sa mga anak nyo, baka may pastor dyan. Di ba? Extension ng Jesus Abundant Life Giver sa ibang bansa. Di ba? Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, to be appointed is to be officially chosen for a particular, specific work or responsibility, to establish, to set in authority. Kapag ina-appoint ka ni Lord, yung authority niya over your life, yung mantle of authority. Everybody say, mantle of authority. That is why you have nothing to be afraid or ashamed about. Because when God appoints you, His mantle of authority is placed over your life. Amen? So that you can function accordingly and fully and accomplish the task. We will set you in authority. Amen? Kung saan ka din i-assign ni Lord, yung place of assignment. Everybody say, place of assignment. It can be in your school. It can be in your workplace. Okay? It can be when you use social media. Okay? Nagagamit ko yung social media eh. Wala akong ibang pinapadala doon, kundi parang yung Word of God eh. Nagre-respond yung mga tao. May naboborn again pa siguro. Paano ba kayo gumamit ng social media? Gusto niyo mabasa yung cellphone ko? Andun yung mga encouragement ko. Na nagla-like. Walang nag-hate. Pag si Lord ang naririnig nila, walang mag-hate, panay like. Parang ako na naman nagsasalita mag-isa. Kausapin ko na lang yung relo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. So, may basis si Lord sa pag-appoint sa atin. It is because of His love for us. Sa paalala mo yung katabi mo, mahal na mahal ka talaga ni Lord. Paalalahanan mo, mahal ka ni Lord. Kahit na ano pang mangyari, mahal ka ni Lord. Kahit pasaway yung iba. Wag mo sasabihin sa kausap mo na kahit pasaway ka, magagalit yan. Sabihin mo, kahit pasaway yung iba. Diba? Mahal ka pa rin ni Lord. Hallelujah. Yan ay makikita nyo po sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Nang sabi po roon, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy, blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ, our Lord. Amen? Okay. Ang sabi naman po ng Ephesians chapter 1, verse 11, maganda rin yon. Ephesians chapter 1, verse 11. Ang sabi ron, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything. God works out everything. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, everything, Diyos ang may plano po nun. He works out everything in conformity with the purpose of His will. What happens to you every day when you love God? Sabi ng Romans 8:28, it is in accordance to His purpose, to His will in your life. Kapag ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Meron ba ditong nagmamahal sa Diyos? Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 12. Tingnan po natin. Napakaganda po nito. We must maintain a right character, a right attitude in being appointed of the Lord. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, with kindness, with humility, with gentleness, and with patience. Lord, ang tagal-tagal na, hindi na ako makapaghintay. Hello. With patience. Alam niyo yung patience? Testing yan eh. Pinapalakas yung pananampalataya natin ng patience. Hello? Yan yung hindi ka gumigib up. Yung talagang kakapit ka lang dun sa pananampalataya mo. Diyan mo masusubok yung ang pananampalataya mo ay bibigay o hindi kapag ikaw ay merong patience.
Kapag ikaw ay in-appoint ni Lord, pinili ka ni Lord, ini-expect ni Lord na makita sa iyo yung compassion. Compassion for people like you who need the love of God. Kaya yung sinasabi lagi sa atin ni Pastora Betty, mag-share tayo ng Word of God. In every which way we can. No, magbahagi po tayo ng goodness ni Lord. Hello? Nagagawa ba natin yon? I think we need to push ourselves comes 2024 to share the love of God with compassion to people like us. Ewan ko lang kung hindi tayo dumami rito. Kindness. Everybody say kindness. Look at the person next to you. I-discern mo nga kung kind yan. Kung kind. Mabuti ba yan? Yan. Pag born again, automatic yun. Kind. Pag anak ng Diyos, kind. May kindness yan. Okay? At ang isa sa pinakamahalaga, everybody say humility. Yan. Alam niyo na ibig sabihin ng humility. Pag pinaliwanag natin yan dito, 12:00 na hindi pa tayo tapos. And gentleness. That should be just a few of the characters you can find in an appointed person by God. Okay? So, pangalawa po, tapusin ko na yung appointment. Ang haba na. Blessing. Sabihin niyo, blessing. Okay, A, B, C, di ba? Una, appointed. Pangalawa, when you serve God, there is blessing. Do you believe in that? How many of you believe kapag nag-serve ka kay Lord, may benefits at saka may blessing? Palakpakan ng Panginoon. Hindi ko po inimbento ito, pero nung binuklat ko yung Bible ko, yung Word of God, ito ang sinabi ng Job 36 verse 11. Tingnan niyo po. Job 36 verse 11, when you serve God, may benefits, may blessing. Job 36 verse 11. Yan. Tumama dun sa dalawa, J-O. Yan. O, ngayon, tama na. Tama-tama na yan. Basahin po natin. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in... Basahin niyo po. They will spend the rest of their days in prosperity. And their years in contentment. Ang sabi po ng isang version, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Yan ang sabi ng New King James Version. Sino po ang gusto sa inyo nito? Yung mag-spend kayo ng days nyo in prosperity. Sabihin ko ng hallelujah. Sino yung gusto mag-spend ng years nila in pleasure? Sabihin ko ng praise the Lord. On one condition, if you obey and serve the Lord. The message is, comes here 2024, push ourselves, push our family, push our children to obey and serve the Lord wholeheartedly. Ito pa, may sinabi pa po ang Word of God. Sabi po ng Word of God, those who obey and serve the Lord will have a rich and meaningful life. When you serve the Lord, you seek Him, and God rewards those who seek Him. Kapag nagsaserve tayo kay Lord, sinisik natin siya, hinahanap natin siya. At ang sabi ng Hebrews 11:6, take a look at this. Hebrews 11:6, He rewards those who diligently, He rewards those who earnestly seek Him. Okay? Kapag hinahanap-hanap natin ang Panginoon sa ating paglilingkod, ang Diyos po'y hindi palalampasin ang paggantimpala niya sa mga sumusunod sa Kanya. Sa mga naghahanap sa Kanya. Amen po ba? Psalm 34 verse 10. Tingnan po natin yung Psalm 34 verse 10. Sabi ng psalmist, even lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. When you serve God, you are in pursuit of God. Amen? Did you understand that? A person who serves God is in pursuit of God. Hinahanap niya ang Panginoon. Kaya nga po, kinumpara po ng psalmist sa 34 verse 10, yung mga leon, nagugutom,
napapagod, pero yung mga naghahanap sa Diyos ay hindi magkukulang sa anumang mabubuting bagay. Amen? Nagkulang ba tayo? Sigurado po ako, hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Because God is never too early. God is never too late. He always is in time. Whenever you need a blessing, He will bless you. Basta ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 26, verse 5, si Uzziah, hindi ito yung asawa mo, Nansa. Si Uzziah ay ni-reward ni Lord ng success sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Sa 2 Chronicles 14 verse 7 at Chronicles 15 verse 15, si King Asa ay ni-reward ni Lord ng rest and peace. Mababasa niyo po yan. Sa 2 Chronicles 17 verse 5, si King Jehoshaphat ay ni-reward ni Lord because Jehoshaphat was in pursuit of God. God rewarded him with riches and honor. The Lord established the kingdom under his control, and all Judah brought gifts to Jehoshaphat so that he had great wealth and honor. Nakita niyo po? Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, magugulat ka na lang. May dumadating na sobre sa'yo, nakabalot. Love gift. Hallelujah. Di ba? Kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka lang naglilingkod para sa sarili mo. Naglilingkod ka sa Diyos at sa mga taong pinadadala ng Diyos sa iyo, hindi magkukulang ka sa mga mabubuting bagay. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang Diyos ang bahala mag-provide ng pangangailangan nyo when you serve God wholeheartedly. Come on, prove it. Subukan niyo ang Panginoon. Pagpapalain kayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. And serving God with a perception of blessing. When you serve God, i-perceive nyo palagi in front of you, hindi ka magkukulang. When you obey God, i-perceive mo lagi ang sarili mo na nag-uumapaw ka sa pagpapala. When you are serving the Lord and obeying God, look ahead of you. Tingnan mo ang sarili mo na pinagpala ka na ng Diyos. Amen? Yun ang mindset dun eh. No? Kapag nag-release ka ng talent mo, nag-release ka ng time mo, Lord, hindi ako lugi. Amen? Pag nag-invest ka sa Lord, Lord, hindi ako lugi. Hindi pa umaalis sa kamay ko, Lord, pinagpala mo na ako. Amen? Lord, hindi pa lumalayo sa akin yung nirelease kong seed. Lord, binalik mo na sa akin ng maraming ulit. Yun ang mindset doon. Hallelujah. Because one of the benefits of serving God is that it helps develop strong and unshakable faith. As we serve God, we know more about Him and His character, which grows our faith. Lastly, Romans chapter 12, verse 11. Tingnan po natin yan. Na-record nyo ba yung mga verses? Hindi po galing sa atin yan, galing sa Word of God yan. Sabi ng Romans 12 verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Huwag tayo magkulang sa zeal. Ano ba yung Tagalog ng zeal? Ha? Yung kasigasigan natin. The zeal of God has consumed me. It burns in my soul. Di ba? Yung sigasig natin. Ibalik natin, dagdagan natin. Pag-alabi natin yung sigasig natin sa paglilingkod sa Panginoon. Will you say amen to that? Amen. And lastly, commitment. Okay? So you have ABC. Baon po natin yan. Isang linggo na lang, New Year na. Okay? Sana po wag niyong makalimutan. A, you're appointed. When you serve God, it is an appointment. B, when you serve God, there are benefits of blessing. And letter C, when you serve God, commitment is very important. Pag sinabing commitment, sa mga Pilipino, isa lang ang ibig sabihin at naalala natin, yung salitang kahit na anong mangyari.
Pwede ko bang marinig sa inyo ngayon yan? Sabihin nyo, Lord, kahit na anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Pwede niyong sabihin, kahit na anong mangyari, Lord, magsisimba ako ng magsisimba. Sasamba ako lagi sa iyo, Panginoon. Kahit na anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo ng buong puso, isip, at kaluluwa. Sumayin niyo ang salita ng Panginoon, pagpalain kayo, lumago ito sa inyong mga puso, kausapin kayo ng banal na Espiritu, sa inyong pag-uwi, samahan kayo ng kanyang presensya, at maisabuhay ninyo ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong mga puso. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah.